Isang linggo na nandito pero parang jet lag pa rin. O ayan, sinipag ko. Sabado ngayon, luto daw siya breakfast. Sa lahat nag-prepare niya. Sa wakas guys, na-survive ko naman ang trabaho. Kagabi, ang aking first day sa trabaho, pagbabalik. Ayos naman, na-survive ko naman. Pero sabi ko nga sa tropa, parang 3 linggo sa Pilipinas, no? Wala akong naramdamang masasakit sa mga balikat ko, sa mga kamay ko. Pagbalik ko dito sa trabaho kagabi, ayun, nanumbalik ang mga dating masasakit. Naramdaman ko na naman siya. Grabe, di bale. So dahil ano na ngayon, Wednesday na ngayon, that means meron na lang 2 days na natitira para ipasok for this week. So bali 3 days lang ang ipinasok ko ngayon kasi in-extend ko nga yung bakasyon ko para pagdating namin dito, hindi naman sabak agad sa trabaho. So dumating kami ng linggo. Actually, dumating kami ng Monday na yun ng madaling araw. So, automatically, hindi ko na nga mapapasukan talaga yung linggo. Then, yung Monday night, ay in-apply ko rin ng bakasyon yun. So, kagabi nga ako first day sa trabaho, sa pagbabalik sa trabaho. Tuesday night. Tapos, ang gamit ko rin pala kagahapon, ang gamit ko rin is yung BMW kasi kaalis lang ni na mami ngayon Tsaka nung 2 bata ngayon. Kasi 9 AM pa ang shift niya today. Kaya sabi ko, susubukan kong ipasok sa trabaho yung BMW na pinahiram sa amin, no? Yung loaner car. So, napakasarap pala manahuhin ng BMW. Ang sarap gamitin, grabe. Ang lambot hawakan ng lahat. Then kapag nalubak, parang wala lang, di ba? Ang astiga mo, ang ganda. Kung matatapos talaga ang sasakyan, yung Toyota, doon sa time na sinabi ng pagawaan, sabi nila by May 6 lalabas na yung sasakyan, kumbaga tapos na. So May 6, same day, kailangan isoli namin yung loaner car sa Enterprise. So that means meron kaming itong weekend na darating, nasa amin pa to. Sabi ko nga kay mami, tara kaya mag long drive. Kasi ang sarap gamitin Parang ang sarap i-long drive. And ang sabi sa akin ng Enterprise, ano naman ang gamit ko niya? Unlimited. Kumbaga, bahala na ako kung gusto kong i-long drive. Kung gusto kong i-drive hanggang Vancouver, walang problema. Doon sa 9 days na meron ako. Basta ang ano lang dyan is, pag isusuli, ay kailangan full tank. Kasi full tank ko siya nakuha. Ginamit ni mami kahapon papasok sa trabaho, pauwi. Tapos ginamit ko rin kagabi papasok sa trabaho. Mas malayo yung work ko. Papasok sa trabaho and then pauwi. Wala pang bawas yung wala pang bawas yung gas. Kumbaga full pa rin. Matipid naman nga siguro sa gas. Ever since nga pala na bumalik kami, parang feeling namin ang bibigat namin. Tsaka ang lalaki na namin. Parang kakakain namin, ang dami naming nag-gain na weight. So, ever since regular kaming tumatakbo tuwing hapon or nagbabike, na-enjoy naman namin. Sana ka magtuloy-tuloy na to. It's a way of bonding na rin naming buong pamilya. At least kahit paano, nalilesen yung pag-uwi sa bahay, hawak ang phones, nag-games. Dito kahit paano, active yung katawan namin. At dahil nga napakaganda na ng weather, tuwing hapon makikita mo sa mga parks, ang daming naglalakad at daming nagja-jogging. At meron din sila nung parang mga paliga ng baseball. The next day. Pati si Jeron, panggabi na. Wala kaming tulog magdamag. Isang linggo na nandito pero parang jet lag pa rin. Hindi, ang dami ko na kasi nagawa sa school. Kaya ako pagod. Dahilan mo, natutulog ka kasi ng umaga lagi. Kaaga-aga mo matulog. Gising na madaling araw. School naman nagising ako 5 o'clock. Yun na lagi yung body clock ko. O ayan, sinipag ko. Sabado ngayon, luto daw siya breakfast. Sa lahat nag-prepare niyan. Kaya nga, Habang ka-video call si mama. Daddy doon, si mama. Ang bilis. 1 linggo na agad. Ay, nako. Tapos ang vlog ko, nasa Boracay pa rin. Sabi ko nga muna.
Jet lag pa rin yan. Sala pa rin yung ano mo, body clock mo. Oh, isang linggo na eh. Eh paano, pinagbibigyan mo eh. Natutulog ka lagi na napakaaga. Pagkagaling mo school, ang tulog mo hanggang gabi. Hanggang midnight. E di syempre, pag nagising ka ng midnight. Mas maganda nga yung matutulog ako ng mga 9 o'clock eh. Eh oo nga, eh kaso ang problema nga kahapon nga, natulog ka nga sobrang aga eh. Friday naman kasi kahapon. Kaya hinayaan ko naman. Eh kaya nga yung katawan mo ay hindi makabalik sa normal. Kaya nga. Bagay, maganda yan oh. Sipag mo maglutong breakfast. Pag ano, isang buwan pa din, mas gusto ko masanay ako ganun sa mga umaga. Nakakain pa ako ng breakfast. Pero okay na yung ginagawa mo kung halimbawa tutulog ka ng maaga alas 9 ng gabi. Tapos gigising ka ng mga alas 5, the best na yon. Kasi sabi nila kahit pag nagre-review, mas maganda mag-aral ng umaga kaysa cramming sa gabi. Oo, ako assignment ginagawa ko umaga. Oo, eh siya gumagawa siya assignment sa umaga. Ganun ang ginagawa niya. Lately, etong week na to, ewan ko lang sa mga susunod. Tapos na ako, wala na akong assignment. Kasi wala na kami, tapos na kami yung lahat namin, wala na kami assignment. Oo. Studying na lang kami para sa finals natin. Kasi ano Pero may isang quarter pa kayo, di ba? wala na, yun, the next quarter, tapos na kami sa lahat. Ayaw nga pala, hindi pala June na. June nga pala, tapos na kayo, no? Technically. Eh ngayon kaya lang first. Ngayong second week of May, tapos na kami. Tapos, Eh anong gagawin nyo for... the rest, Oo. mag-i-study sa finals, review buong lahat ng pinag-aralan. Eh di ba mga June 26 eh, usually nasa school pa kayo, birthday mo, di ba? Sa last year of school namin. Kaya nga, edi ibig sabihin 2 buwan pa tatakbuhin, tapos sasabihin mo wala na kayong ginagawa or tapos na kayo. Matatapos na kami 2 weeks na nga lang. Ano nangyayari yun? Tapos, pagkatapos ng 2 weeks na yon, ano lang kami review, ano yung ginawa namin sa buong year. Tapos para sa finals. Kasi yung finals as in all of it. Ganun? Ganun ba talaga pag junior high? Sa Pinas... Natatawa kami kasi pagbalik niya sa school, dalawang Last year ganun eh. 2 week nga siyang wala. Bale 3, kaya lang yung isang week ay spring break, yung Holy Week. Pero yung mga in-advance niya na assignment or activity, pagbalik niya sa school, hindi pa nagagawa ng mga kaklase niya. Advance pa siya. Pati yung mga test dagi. Salit na late na siya dahil 3 linggo nga siyang nawala o 2 weeks siyang school weeks na nawala. Hindi pa rin siya na late, advance pa rin yung ginawa niya. Kaya natatawa kami. Eh si Johan niya, hindi na stress eh. Parang wala nangyari. Pag elementary, mas madali yata, no? Siya, ang ginawa kasi nito, bago kami umuwi ng Pilipinas, kinuha na niya yung mga test, at saka yung mga assignments na, projects ba yun? Assignment ba yun? Projects at assignment. Projects at assignment. In advance na niya. Inalaw naman siya ng teacher. Tapos, si Miss Westman, LA teacher ko, ang dami ko na miss na assignments, reading comprehension. Sabi niya it's okay, enjoy your vacation. I won't make you do it anymore after. Ha? Oo, hindi, ayoko. Sabi niya, don't worry. It's fine. I will hate you. Paano yun? Nakalimutan ko na lahat. Hindi na isasama sa grades yung ano? Nakalagay sa, sa grade ko, papakita ko sa'yo. Exempt. Oh? Oo, nakalagay. Ito. Tignan natin. Yan, papakita namin sa inyo. Kasi sila, yung grades nila, nakikita nila online kung ano yung progreso. Tingnan. Nataas every assignment. Ito mo, Oo. naka-90 ako sa sa Rube Goldberg ko. Ay, wait, nawala na. Yung recent na ginawa mong project. Yung one day ko lang pininish. Tingin. Tumaas yung grade. Tingin. Kita ba? 89 point. Saan yan? Yung last project. Oo, yung project na ginawa ko mag-isa. yung grades sa mga subject areas. Grade subject. Nakikita ba yun? Oo. Ito, sa science ko, 93.37. Tapos, sa LA ko, 90.42. Papakita ko sa yung yung mga reading comprehension sa amin. Nakalagay dito. Grabe, Exempt. Exempt dahil nagbakasyon. Kahit dahil nagbakasyon ako. Sabi ko, Miss Westman, nagbabakasyon ako. Tapos, mamimiss ko, ang dami ko mamimiss. Sabi, it's okay, you're exempt. Oh! Pero dito talaga sa Canada, napakaluwag ba nila sa school? Kumbaga
Sa atin, di ba, mawawala ka, kailangan may valid reason. Hindi naman common sa Pilipino na mawawala sa klase ng 1 linggo, 2 linggo kasi mamamakasyon eh. Lalo na sa public school, hindi naman uso yun masyado. May summer vacation naman. Doon naman ginagawa ng iba. Pero dito, yung mga kagaya namin na migrants dito sa Canada, uso dito yung any time of the year. Siyempre, hindi naman mapipili, di ba? Kahit yung mga Canadians. O kahit Canadians din. Oo, nagme-Mexico. Random time. Kahit anong time. O, di ba? So, uso nga dito yung bigla na lang mawawala, magpapaalam ang bata. Hindi dahil sa mabigat na rason na mga health or issue, kundi mamamakasyon lang. Ganun, mamamakasyon, pupunta yun. Kahit daw mga Canadians, papaalam, pupunta Mexico. Walang problema sa school. Sige, okay, go. Wala naman sila makagawa talaga. Oo, pero okay ano, hindi kasi yun usual sa Hindi kasi mahigpit. sa nag-aaral sa Pilipinas, hindi kasi yun usual na yung magpapaalam. Usually may problema sa pamilya. Yun. Nahihirapan pa yung bata. Tapos ikaw na namakasyon ka lang, tapos in-accept ka pa ng teacher mo para napaka-unfair naman ang buhay. Hindi. Ano kasi yung trust doon nila ako. Lahat naman ng assignment ko, on time lahat. Matataas ang grade. Ganun yun. Nagbubuhat ka na ng bangko niyan eh. Yabang. Pero nga naman, ano, sa kanila naman, kahit paano, sa klase, siya kasi yung aasahan. Siya yung alam na hindi nagpapabaya, kaya ang dali rin niya kausap yung mga teacher eh. Kumbaga, marami siyang nakukuhang ano eh, privilege. Sip-sip. Sip-sip yata ito eh. You gotta do what you gotta do. Lala, kain na tayo. Kain na daw, Mi. Kain na. Mamaya ulit. Nang pin-prepare niyang Ako. breakfast. Bye-bye. Good night. Oh, malinis na. Ayos talaga. Oh. Ayun, papaalam na sila kay mama sa video call kasi si mama naman tutulog na sa Pilipinas. Alice, bye-bye na kay mama. Bye-bye, ma. Ayun na. Papaalam na si mama tutulog na. Kami naman hindi natulog, magdamag. Wala kaming tulog. Ako kasi nga panggabi. Sira talaga ang ano ko. Tapos kagabi nagkape. Wala na. Hindi na ako nakatulog. Habang naglalabas si mami sa basement, medyo naiidlip ako. Basta lumipas na pinalipas ko ang antok ko or nakatulog ako ng mga 1 hour, 2 hours, kahit pa tulog manok lang, wala na. Pag lumipas na ng mga alas 11, alas 12 ng gabi, parang feeling ko nasa work na ako, hindi na ako inaantok. Nakakatawa. Pero pag nasa trabaho ako, actual na nasa trabaho, inaantok naman ako sa trabaho. Ang weird eh, no? Swerte bata. Gising, nakaluto na ang kuya. Pero swerte din kami. It's a feast. Kami talaga swerte. Hindi naman sa pagmamayabang. Hindi naman sa pagmamayabang, oh. Swerte kami, oh. Swerte rin magiging jowa niya, no? Ita, eh. Jowa na. Ay, batay, bawal daw. Kami muna ang asikasuhin. Bawal. Napagbawalan patuloy. At mami mo ko nga pa ganun. Baka makakulin ako. Daddy, hindi ka tabi. Nak, wag ka daw magjojowa. Selosa mami mo. Wala nang tagaluto. Selosa. Tara na. Let's pray and eat. Oh, baso. Can I have time? Yes. Let me taste the noodle. Masarap maganda dito. Yan. Anong oras? Mag-8 na rin pala. Kulimlim. Sabi ko sa'yo. Dapat ang init na niya, no? Kanina pang maliwanag, pero Sabi makulimlim. Sabi nga mami, Cloudy. maganda sana ngayon eh. Oo. Buti hindi natuloy. Naka-close lang. Kaso malamig. Can you put it? Kailangan naka-jacket tayo pag lumabas. Hindi naman masyado. Ito, inumbo. Pag uwi, galing Pilipinas. Lahat silang tatlo, inubo. Hindi na ako nag-ice. Takes Bukod an sa order. akin. You're strong. Kasi tabang to. In immune system. Galing. Lagyan ko kayo.
Biking kami ngayon. Napakaganda ng weather. Ito ang isa, oh. Yun, oh. Si Mami nasa likod. Yun, oh. Ayan sila. Mami. Sarap ng weather! Summer na! Officially summer na ba? Hindi pa, no? Spring pa rin pala. Pero ang ganda na ng weather. Diretso lang, diretso lang. Dito kami sa Elgin Hill. Mami, dito pala may CBE. Nadiscover namin ni Kuya. Ay, ang galing, may daan ng tubig. Dito na kami sa Inverness. Inverness. Mapuno na dito, ano, malalaki na, no? Kasi mas luma nga siyang community kaysa sa Elgin. Mas luma tong Inverness. Gara ng building, oh. May tower, oh, may clock. Ano ba yun? Wala namang plaza, ano? Walang ano. Ay, ayan, meron sila, oh. May liquor. Liquor lang meron. Wala ibang tindahan. Meron sa Shoppers. At saka doon sa bilog, may Tim Hortons. Oh. Ito wala, oh. Sentro na dapat to, eh. Isang convenience lang at isang liquor store. Dito ba yung pabilog-pabilog? Ano? Tinan mo, meron din doon bilog. Ayun, oh. No, puro pabilog-bilog. Ayun, Barangay Hall. Ano ba rin? Inverness Square. Nakakatawa yung itsura ng no, Mami? Nakakatawa yung itsura ng lugar. Para siyang parang hindi nasa loob ng mga sa Calgary. Ang ganda ng ng mga apartment nila, condo, ano? Condo. Ayan, oh. Nakakatawa, oh. Ang linis naman, Mi. Condo to, no? May ilalim, may ibabaw. Oo, iba yung renter sa ilalim tsaka sa ibabaw.